Good morning! Ayo Emon Talban at today is a good day to give thanks for our families, health, homes, friends, and life. So don't let our blessings taken for granted because tunay nga na napakalawak po ng biyaya. Katulad ng ito po kami sa Lake Michigan na kung saan ay tunay na dadaloy po ng mga pagpapala sa ating buhay at huwag nating hahadlangan sapagkat tunay ito ay binigay ng Diyos para po sa atin. So magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Umaga po muli, happy Sunday at ngayon po ay umpisahan po natin ang ating pong araw with the right mind, right heart, right strength from God. So, it's another blessing na tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Diyos. At tunay nga naman po ito po ay ating pong isa sa puso at ating pong isa bubuhay sa pamumuhay sa araw-araw. So, meron nga naman pong tatlong sanggol na bibinyagan si Father. At noong una pong sanggol ay tinanong ni Father kung ano po ang kanilang papangalan. Sabi ng magulang, ang papangalan po namin ay cellphone. Sapagkat ako po, Nanay Celia, at ang aking po asawa ay Ponce, kaya cellphone. At pumunta naman sa isang sanggol at tinanong, oh, kayo, anong papangalan nyo sa inyong anak? At sabi po ng mag-asawa, Charger. Kasi po ako nanay ay Charmy, at ang aking pong asawa ay si Roger, kaya Charger. Sumunod naman po sa isa, so may cellphone at may charger. So ano naman ang napapangalan nyo? Kinuha po namin sa aming pong mga pangalan nyo, aming pong ibigay sa aming anak, SIM card. Napakamot na naman si Father. May cellphone, charger, at SIM card. O bakit naman SIM card? Kasi ako po si Ming at ang aking pong asawa ay si Carding. Kaya SIM card. Napakamot sa ulo. So meron tayong cellphone, charger, SIM card. Hindi matutuloy ang binyagan ngayong araw na to. At sabi po ng mga magulang, bakit naman po, Father? Kasi walang signal. So, ngayon pong umaga, meron pong tayong signal dyan. So, wag po kayong matutulog at napakalakas po ng signal at palalakasin pa ng ating pong Panginoon sa umagang ito. So, sige po tayo po kayong lahat at ating po pag-aaralan ang salita po ng Diyos sa Biblia po na kung saan ay nakasulat sa aklat ng mga gawa. Ano po? Sa English ay Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the world. So sa wikang Tagalog, mga gawa, Kabanata 1:8. So sabayan nyo na lang po ako. Ito po yung ating babasahin. Ilagay ko na po sa screen. Dadapwa, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Sa tayo po'y manalangin. Panginoon, marami po salamat sa iyo po mga salita na kung saan ay aming po pag-aaralan, na kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapalalim sa iyo pong kapangyarihan sa umagang ito, Lord. We welcome you, Lord. The power of the Holy Spirit be with us at oh God, and cleanse our hearts, Lord. Ano mang pagkakasala, ano mang pagkukulang, I pray, Lord God, nalilinisin mo po kami at gagawin mo kaming karapat dapat sa iyong harapan, Lord. Wala po imposible, Panginoon, na patuloy ka na kumilos sa aming kalagitnaan at maranasan po namin ang walang hanggang presensya at ang iyong pong kabuti. Lord, I pray, Panginoon, sa mga bangko na wala po, Lord, na nakapwesto, nakaupo, oh Lord. Alam po namin, Panginoon, sa panahon na tatawag ka, Lord, na mga kaluluwa naliligaw ng landas at pupunuin mo, Panginoon, ng mga bakante maupuan na kung saan, Panginoon, ay makakakilala sila sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas. Lord, gamitin mo po kami, Panginoon, at patuloy po namin pinagkakatiwala na ikaw ang Diyos na buhay, no, at magpakailanman. At anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming kaligitnaan, in the name of
of Jesus, I declare, oh God, that we have the power to overcome, Lord. We have the power, oh God, in the name of Jesus, oh God, na anumang Panginoon ay wala po, Lord, na anumang Panginoon karapatan sa aming buhay, kundi kami ay iyong anak, at kami, Panginoon, ay patuloy lamang, Lord, na magpupuri at magpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na buhay noon at ngayon magpakilala po. Sabi ng Amen and Amen. Sa tunay nga naman po, napakaganda pagkakataon na kung saan ang aklat po ng gawa ay ating pong pag-aaral. So ito po ay sinulat no po sa marami pong mga iba't iba pong klase po ng mga design ng panunulat. Ay ito po ay sinulat ni Luke no po, which is also the writer ng third book of the Synoptic Gospel of the New Testament, Matthew, Mark, Luke. So, the beloved physician. And the book of Acts ay tunay po na ito po ay aklat kung saan ang Espiritu Santo ito tunay pong binigyang diin at binigyan po ng kahalagahan sapagkat kumilos sa panahon ng old Christians, believers, at patuloy pong kumikilos sa panahon po na atin. So dahil ang title ko po na nais ilagay, The Power of the Holy Spirit. Sige nga po, sabay-sabay po tayo, The Power of the Holy Spirit. Para naman pong walang power, sa power of the Holy Spirit. So one more time, sabay-sabay po tayo, the power of the Holy Spirit. Kaya po si Dana, bigay mo yung bato, the power. So meron pong the power of the Holy Spirit. So the Holy Spirit, in our modern times, ay tawag po natin Holy Spirit. At during po older time, po Holy Ghost. So, Holy Spirit, karaniwan po ay na-overlook or hindi natin nabibigyan diin sapagkat ito po ay na-overlook po natin ng God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, 3 persons po in one. So, 3 in 1. Kaya nga po, may kape ka, coffee mate, sugar, bibili ka na lang ng isang coffee, ilalagay mo, inumin mo, 3 in 1. So, 3 in 1 po, kaya po tayo ay naniniwala with our Christian's perspective at kailangan po ay strong foundation po tayo. That is the third person which is co-equal, magkakapare-parehas po sila, nakapangyarihan. At tunay nga naman po ito in New Testament is pneuma. In Greek naman po, the word power, it means tsunamis. So nakikita po natin that ito ay mahalaga na alam po natin yung ating pong beliefs foundation. Kaya po hindi po tayo kayang dayain na iba pong mga turo. At nakakalungkot po na maraming Christian na nako-convert sa Muslim, nako-convert sa iba't iba pong mga dumadalaw o mga nag-isa po, hindi po tayo tunay na malalim sa ating pong paniniwala. So, napakahalaga po na maiunawaan po natin the power of the Holy Spirit. Ako po si Elaine. Pag nasa bahay po ako, nanay po ako. So, pag nasa work ako, dahil po alali ako ng boss ko, assistant ako ng boss sa boss ko. So, sa office po, assistant. Kapag naman po aalis kami ni Princess, ako po yung driver niya. So, driver. So, ako po ay mother, assistant of my boss, at driver. So, tatlo po, na iba't iba pong gawain, pero iisang tao lang po. Ako po, isa, kundi si Elaine. Elaine as a mother, as a driver, assistant of my boss. So, 3 in 1. So, napakahalaga po. In Acts po, ay marami pong pinagtutuon ng mga nakalagay po sa Biblia sapagkat the Holy Spirit is around 55 to 56 and minention po sa aklat po ng mga gawa. Ihan sa lahat. So, yan. So, umikot po. The next one is the purpose of the Holy Spirit. So, saan po ba mangbasihan ang Holy? Remember that si Jesus po ay binautismuhan po, sa Mark, nakalagay po yan sa Luke and John at iba-ibang view ay tinignan. Doon siya po ay binautismuhan at ang pag-akyat niya sa tubig ay nagbukas ang langit at bumababa ang Espiritu sa pamamagitan ng dove. Dove symbolizes the power of the Holy. Kasabi po ng Diyos, ito yung aking anak na kinalulugdan. So,
Diyos na nasa langit, bumaba and symbolized as the dove, the Holy Spirit, as si Jesus na binautismohan ni John the Baptist. So doon po pinakikita at ating po in-explain na malinaw siya upon the God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So meron po mga iba't ibang symbolize, dove, oil, as a give fire. At kailangan po natin, bakit kailangan natin ma-receive? Mahalaga po, sapagkat nung tayo po sinurrender natin na ating buhay sa ating Panginoon, ay tunay nga naman po na yung power na yun ay nasa atin na po. Kaya hindi tayo nagiging effective. O bakit hindi natin nararanasan? Kaya di ba may konsensya ka? Minsan gusto mong gawin, mali. Tapos para kang nakukonsensya na huwag mo gagawin kasi mali yan. So nandun ka sa desisyon ng tama o mali, o nandun ka sa posisyon na kung saan ay meron kang mga choices. Kaya nga tayo may freedom to choose, yung permissive sa sarili mo, but the Spirit lives within us, nasa atin, at hindi tayo naging effective dahil may mga humahadlang sa ating pong buhay pananampalataya sa Diyos. So remember, not three gods, the other teachings, that says that the Father is not the Son, and the Son is not the Holy Spirit, the Holy Spirit is not the Father. So, hindi po tayo doon sa basehan. So, naniniwala po tayo, one God in three first. So, dito po tayo sa loob. The Father is God, the Son, and the Holy Spirit. So, yan po, doon po tayo sa inner. Ito pong sa outer ay na-explain po na hindi po yun ang ating pong basihan. So to make it a point and clear sa atin na dito po tayo sa loob na which is the Father is God, the Son, and the Holy Spirit. That is our faith. That is our belief. Kaya hindi po tayo kayang linlangin na mga other explanations na not three gods, hindi po yan ang ating point of view. Na hindi po tayo, that Father is not the God, is not Son. So, hindi po yan ang ating pong principles. Ang ating pong prinsipyo na tayo pong tinatayo, naniniwala na the Father is God, the Son, and the Holy. So, ito po tayo. So, make it clear. This is our faith. This is what we believe, that one God, three persons. So dito po ay nakita ano ba yung mga humahadlang, bakit hindi tayo nagiging epektibo, na hindi tayo nagiging empowered by the power of the Holy Spirit. Una, unbelief. So meron ka pa sa mga sarili mo na nag-aalinlangan ka, na ikaw ay tunay na hindi naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, huwag kang mag-alala. Pero nandiyan pa rin yung mukha mo, hapis na hapis. Kung saan mo kukunin yung mga papabayad mo sa mga bills, Kung ang mga ibon hindi pinababayaan, much more na tayo, ay special creation tayo, na hinubog tayo, kaya na tayo ay ayon sa wangis ng ating Panginoon. So, napaka-special. Kaya huwag tayong mga mag-aalala sa mga bagay na hindi pa dumarating. Sapagkat yung mga faith na minsan para kang alon na mataas, minsan high tide, ang faith na faith. Yes, Lord, thank you for your promise. And minsan naman nanghihina ka, na low tide ka, Kaya tunay nga na yung mga doubt, yan po is worry, yung yan, ay nagiging hindrance po para po yung tayo po ay mag-overflow yung Spirit of the Lord sa ating buhay, na ma-inspire tayo, nagigising tayo ng umaga, na sabi natin, Lord, thank you for today because I choose today to be at peace at meron kang peace of mind sa iyong buhay. So yan, kasalanan yan, yung mga unbelief mo, yung mga doubts mo, yung mga pag-aalinlangan mo sa isip mo at sa puso mo. Second is the lack of humility. Lack of humility, kasi may mga times na minsan, gusto natin susundin yung sarili natin, na nagiging matigas ang ulo natin. Hindi tayo nagiging sensitive, dun nga naman po sa nais ng Diyos sa buhay natin, kung ano ba'y napakagandang plano niya, na kung saan ay titingnan po natin na tayo patuloy na magpapakumbaba, hihingin natin yung kanya pong magandang direksyon, plano at layunin sa ating buhay. Hindi, ito gagawin ko kasi mas
maganda ito. So, may mga times na decision making, na tayo yung nasusunod at hindi natin pinapaska. Minsan, pag may problema ka, no, sa sarilinin mo, sa didiskartihan mo, pag walang-wala, doon ka palang lalapit, luluhod sa Diyos para hilingin yung kalooban niya, nagiging last resort. So, ito yung mga isa pong way, fear, yan. Fear for tomorrow, for unknown. Hindi mo alam yung bukas, takot na takot ka na. Sabi nga po ganon, yesterday, tunay nga naman po, ay isa po na blessing, at yung mabuhay ka ngayon, kaya nga present, diba, nire-regalo, it's a gift. Yung gift of the Lord, and tomorrow is a miracle. Kasi hindi natin hawak ang ating buong buhay, no? Kahit naman ilagay ka sa gitna na nagbabarila, kahit nga naman ilagay ka sa bulkan ng Mayon. Kung hindi mo pa oras, isusuka ka. Kasi na dapat natin katakutan sa kabila ng mga baha, kabila ng mga barilan dito, mga gera, mga nangyayari, korupsyon, floods, yung pondo ng mga flood control daw po, nasa mga po dyan, Siyempre, updated kami sa mga balita, sa mga politics. So, nakakalungkot, po. Ang dami natin kinatatakutan na tunay nga ang mundo, hindi na naman po paganda ng paganda, kundi pagulo na ng pagulo, po. So, ibigay po natin yan sa Diyos sa lahat. Kaya po sabi niya sa mga pangako niya, do not be afraid, no? Fear not. So, anuhin po natin yung mga sinabi ng Panginoon at sigurado po, the flow of the Spirit ay patuloy po mag-activate sa ating po mga lack of prayer and scripture study. Tunay nga naman po, praise God po sa mga devotion, pero tunay nga naman po mag-prayer and fasting, lumuhod tayo, at yung mga pangako ng Diyos sa ating po, po, Biblia ay maganda po na ating po yun, tunay na isa sa puso, para tayo po ma-full charge, tunay nga naman po lumakas spiritually with our relationship with God. Negative thinking. Yung puro na lang negative ang mga nasa isip mo, laman ng isip mo, laman ng puso mo. Kaya nga ang battery, di ba, positive at negative. So, it's better to think about positive rather than negative, sapagkat wala naman pong mangyayari kung mag-iisip tayo ng puro negatibo. Sa araw-araw, worldly desires, yan po yung mga internet, pagising mo, sa sexy nga naman, na kung mga magsuot, talagang kulang na mga tela, kulang na mga isusuot, mga photography, sa mga lahat, sa mga computer, cellphone, kaya kailangan control. You have to have self-control, which is the fruit of the Spirit, sapagkat napakalaga, spiritual ignorance, yan na nga naman po, yung pong mga puro naniniwala sa mga espiritista, sa mga naniniwala sa mga kulam, naniniwala sa mga iba't ibang pamanhiin. Ilang beses na akong tumalon kapag New Year. Wala naman nangyari, Ganun pa rin ang height ko. Pag naman po na, huwag mong liligpitan kasi hindi makakapag-asawa. Ilang beses naman po ako niligpitan. Nakapag-asawa po kahit naman po may edad na sa 37. So po, huwag tayo maniniwala sa mga iba-ibang pagkat the more natin po pinaniniwalaan yan, the more po nasasakyan po tayo. Kaya po yung mga old traditional, mga traditional Christian, mga naniniwala sa albularyo, in the name of Jesus, you have the power, sapagkat ipinigay po sa atin ng Diyos, that we have the power of healing, we have the power of miracle. Ang kailangan lang po natin, activate po natin, ay maging effective po sa atin, sa araw-araw po. So yan po yung mga humahadla, bakit hindi po patuloy na kumigos at maranasan po natin sa ating pong buhay. I have 2 ways on how to activate the power of the Holy Spirit. One is the Holy Spirit empowers believers to be witnesses of Christ. So kaya po sabi po, di po ng Diyos, na kayo ay tunay nga na pupunta sa mga lugar, Jerusalem, tapos after is the Judea to Samaria, that is the geographically speaking, yan po surroundings, surrounded by that area which is closer, na kung saan yung kapangyarihan, dumating kayo magiging saksi. So po, at the first, sa sinabi po ng Diyos, you can go, yung within the place. Kaya po tayo, magmi-mission po tayo, you go to the place which is just surroundings, environment,
close. Ano po? At ang level po ng ating pong pagmimisyon ay level A, level B, at level C. Ano po? Lahat po, wala po tayong pinipili kung ano pong mga, ano po ating pong category ng po na ating pong mission. So kung asa level C po tayo nakatuon, kailangan po natin, pwede po tayo sa level A, sa level B. Para po, kung meron po tayong mga sasaksihan at tunay nga naman po lalalim sa ating pong Panginoon and then realize that everything we have is from the Lord and everything na meron tayo i-share sa Lord. Ano po yung something, kasi I don't like to say giving, tithing, or offering, ano po. So, minsan nagiging wrong, ano po, ang pagkakaunawa pag sinabing giving or family. But it is the key po, no, ng blessing, financial blessing to open the doors from heaven para po i-pour out yung blessing ng Lord. So, ibig sabihin, kung nagbimisyon po tayo sa level C, dapat po nag-mission sa level A, sa level B, at para po maging balanse na meron po na po kabuuan ng ating pong church, sa po mission. So, lahat po tayo, not just only said yung mga pumupunta sa mga lugar na Muslim, Buddhist, Hindu. Bakit po yung mga missionary may heart? Because they are empowered, the Holy Spirit, to be witnesses para po sa ating Panginoon. Ano po, no, yung comfort zones, ano po, iniiwanan nila yung success, financial, because meron po silang calling and they're empowered by the power of the Holy Spirit. Tayo po, no po, hindi po tayo kailangan pumunta sa Muslim country, sa mga Buddhist, sa Hindu, nandyan na po kayo. Ang kailangan lang po natin ay patuloy na yung tawag po sa atin ng Diyos, ay patuloy po tayong tumugon. Lahat po tayo ay may mission po sa buhay. Kasi nakakalungkot naman po kung kakain, matutulog, gigising lang po tayo. Kundi tunay po, kung ikaw ay may mission sa buhay, ay napakasarap mabuhay. At kapag tayo po ay tinawag, so therefore, if you have mission in your life, missionary po tayo. So, maganda na po yung sa mission kaysa naman po consummation. Diba? Baka pakasabi mo sa katabi mo, mission na lang, wag ng consummation. No po? So, we have mission in life. Mayroon pong purpose. Kaya po si Pastor Duran, si Jack Office, tulungan po natin sila. 23, 24 years, running to 25 silver anniversary. Ano po ba yung vision, mission na po na nakikita po natin? So, yung po na tunay na magamit po sa ating po Panginoon ng bawat isa. So, dyan po, surroundings, at sabi to the ends of the earth, global, ano po, mission. At kami po ay global. So, marami po sabi, Sister Lynn, tagal-tagal naman buksan po yung gawain natin. Yes, nasa desire po namin yan. Lalo po sa puso ko, sapagkat tunay po ang parents ko from the iron, especially my mother. At tunay nga naman po, panagbukas ka ng gawain, kailangan naman po talaga with strong foundation. Wala po sa tagal dahil po ginagamit po kami na Bible because Assemblies of God is also close to my heart where doon po ako nag-aral ng Bible school at they are practice po the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit. At tunay nga naman po, part kami ng mission, nag-one-on-one ministry, mission, nag-evangelize. At tunay nga naman po na marami na po kami dito na witnessan. So magtatayo po kami at God's perfect time that kailangan pong hubugin ko muna po si Princess na po na tunay na lumalim. Kaya umatin po kami doon po sa presence sa ibang mga malalaking church. Kumukuha kami ng strategy, kumukuha po kami ng program, ng setup, ano po, kung how na mga estratehiya. No? Kailangan po natin yun strategy for the Lord, for the expansion of God. So magtatayo po in the perfect time, where financially, physically, emotionally, at si Princess natutuwa po ako. Sabi niya, ma'am, sabi niya, 8 years old, gusto niya po raw po maging kids pastora. Dahil kung mag-start po kami, saan ko po uhubugin si Princess, kaya kailangan po, expose ko po siya, and the time will come. We're gonna start. Nakakalungkot, magtatayo ka ng church, magsisimula ka, kapag hindi nag-success po, madidissolve, mawawala, no po. Mas nakakalungkot po yun, maganda po yung mag-start ka, at alam mo na yun yung power sa'yo, at tunay na yung gawain ay lalago. So wala po sa tagal, patuloy po tayong mag-ministry, no po, yung pag-start po namin dito, no, na talaga po yung
panahon ay hinahanda po namin ang aming sarili, no po? Natunay nga naman po, nais natin na lahat ng gawain ng Diyos ay lumago at patuloy nga umundat. Maraming kaluluwa ang patuloy po na makakilala. Sapagkat ang tunay nga po Muslim country, napakalaking portion pa po, no? Na tunay na dapat pasukin, ano po? Naku, nakakatakot naman yan, sister. May mga pinipugutan ng ulo, may mga hinahampas sa kukulong. Bakit nakakaya nila yun? Sapagkat yung po Espiritu Santo ay patuloy po na kumikilos sa kanilang buhay at patuloy nga naman po sinusunod nila kanilang calling na po sa ating Panginoon. So, na napakahalaga po, kaya sabi sa Luke 10:2, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that we send forth laborers into the harvest. Nandiyan na po kayo. Malapit na po. Kaya I pray, linuluhod ko po si Princess Eunice, ano po sa Lord, Lord, gamitin mo po siya, Panginoon. Sinusurrender ko, Lord, your purpose, Panginoon, na tunay nga naman po na ikaw lamang ang itataas. So, na po tayo magmarites na mga kung ano ng buhay ng mga ibang tao, ng mga artista, kundi mag-re-evangelize, mare-evangelize po tayo. This is the time, ano po. And another way is the Holy Spirit empowers believers with varying forms of spiritual gifts. Again, the Holy Spirit empowers believers with various forms of spiritual gifts. Kaya po, sa books of Acts, ano po, the day of Pentecost, when they pour out of the Spirit of the Lord, no po, 120, nagsalita po sila sa iba't ibang languages, no po, at sabi ng mga tao, ano ba ito mga lasing? Ba't mga Galileans, nagsasalita sila sa ating mga, because speaking in tongues ay dapat din po natin pinapractice the baptism of the Holy Spirit is another way of the blessing of the Holy Spirit sa atin, because tayo po ay nasa atin na po. Kaso lang po, hindi tayo nagiging effective, dahil mga humahad lang. Kaya po, lapit po natin sa ating Panginoon na tayo po yung magamit. So, when Peter na po stood up na po with other 11 disciples, na po pinirish nila about Jesus Christ, the death, the resurrection, and 3,000 God saved. Ano po? 3,000 people on that occasion. So wala po imposible. By our word, by our mouth, ay tunay nga naman pong maraming nakakakilala po sa atin. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 12:7, 9, ano po, and then 11, ay pinakita po dyan na iba't iba pong mga spiritual gift, ano po, na maaaring meron po at nasa atin po na hindi lamang natin ito, tunay nga na nakikita, napapractice, sa minsan dead maka, o hindi natin inaisa. So napakahalaga po na kung saan ay binibigay po ang tunay nga naman po ng mga iba't ibang kakayanan, iba't iba nga po na binigay ng Diyos sa atin. So now that each one of manifestation spirit given the common good, so nakita po that there is a message of knowledge, na po the Spirit, another faith by the same Spirit, po another gifts of healing. Healing po, no? Meron po tayong kapangyarihang magpagaling. At tunay nga naman po, all 11, all these are the work of and the same Spirit, and He gives into each one just He determines. So napakaalaga po ang kinig po natin at tunay nga naman pong pagyamanin natin sapagkat tayo po ay nabubuhay na napakadali na po, no? Hindi po natin nakontrol ang panahon. Ngayon, magto-2026 na naman po. Ilang taon na tayong Christian, ilan na po yung nadadala natin, ilan na nawiwitisan natin, ano na po ang mga plano natin sa susunod. Ibigay po natin sa Brenda. At yung meron po tayo na po na tunay nga naman pong gifts ay ating pong pagyamanin. Alam niyo po, maliit pa lang si Princess ngayon, nasa high school facility siya at Eunice na po ang gusto niya gamit sapagkat sawa na raw po siya sa Princess. Dahil tanongin siya, bakit Princess yung pangalan mo? Samantalang yaan ay dito ay nasa mga Disney princess, sa mga Disney World movies. So, sabi because my mom is a queen, my dad is a king, we live in a castle. So, joke po. So, ano po, iniiyak ko, kaya tuloy umaga po, hatid ko siya 5 o'clock in the morning, 6 sa sasakyan po kami, babasa kami ng 1 chapter for a day, nagde-devotion, at iniiyak ko po, Lord, sabi ko, gamitin mo po, Panginoon, yung anak ko na tunay, Lord, sa iyong gawain, sapagkat napakasarap po
na tayo po ay nagpapagamit at ating pong buhay ay pinagkakatiwala po ng Diyos. So last time, May, when na-schedule po ko ay a short clip, which is 3 years old siya. And please allow me to show it to you that after, from 3 years old, now 12 years old na po siya, ay 9 years old. After 9 years, ito na po siya. Panoorin lang po natin in a short time. State Boston, my friend Princess is coming up and she's got something amazing. Come on, Princess, let's hear it for Princess! Can we get a different slide? Go ahead, Princess. Good evening and Happy New Year. This year we have all kinds of challenges. Teenagers, adults, and even someone like me who is not a teenager but will be soon, and even our leaders, Pastor Christian and Pastor Devon. The Rubik's Cube resembles our lives because our whole life is solving puzzles. We scramble the cube more and more because we make mistakes time to time. But remember that God doesn't leave his puzzles unfinished. He has plans for our lives so we can go on his right path. As it says in Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding, but see his will in all you do, and he will show you which path to take. Princess is not done. Princess is not done. I've been over here. You guys think that this is mixed up enough? Let's go. She got God on her side. Y'all heard that word. She got God on her side. Okay. I'm gonna start the timer. And I need you guys to cheer for her. You hear me? Yeah. We're gonna see how fast. Are you ready, Princess? Ready, set, go! Come on, Princess. What do you guys think? How long you guys think that was? You can call it a meeting of the minds. Chicago police are connecting with CPS students using chess. The police department partnered with UFC fighters for the chess tournament. Our Charlotte Gray tells us why this seemingly odd combination works. We have 5 minutes to move. What? Are you nervous now? Yeah. More than a dozen kids and 4 UFC fighters and several officers only had 5 minutes to play a game of chess in the West Humboldt Park neighborhood. Check. The Chicago Police Department says cops and kids chess engagement has been going on for the past 5 years with the Renaissance Knights Chess Foundation. This year, they partnered with Ultimate Fighting Championship, otherwise known as the UFC. We're always competitive, right? Any UFC fighter, you want to win at everything you do. And
I think chess is one of those competitive sports where it's more than bronze. Chess police officers and UFC fighters may seem like an odd combination. The Renaissance Knights Chess Foundation says they all have the same skills. It's learning that you have to master what you're doing. You have to spend the time to learn what you're doing and see the whole picture. When you look at the game of chess, it's a game of strategy, similar to what the UFC does. It's about conflict resolution, it's about preparation, and it's about healthy competition. 12-year-old Eunice Damasakat Oh wait, you're in check. How? played against UFC fighter Belal Muhammad. Overall, it's a really nice experience to actually go play with the UFC fighters. They played 3 rounds of chess, and she won 2 out of the 3 games. It's a really great experience that we get to talk to them and play with them. You see their energy, you see them, how they react to it. And that's always the best feeling when you leave them and they leave it with their different side of who they think you are or what they learn from you. It's the best feeling ever. Reporting in West Humboldt Park, Sade Gray, CBS News, Chicago. Kaya po yung spiritual gifts, napakahalaga po. Kaya sabi po sa wikang Tagalog po sa unang Korinto, Kabanata 12, talata 7 hanggang 11. So, hindi po sa pinagmamalaki po or inaano ko po, yung anak ko po, si Princess, kundi pinapakita ko po na tunay nga naman po na yung development niya po, no, talagang late pa lang siya. Bino-offer ko na po siya sa Panginoon na, Lord, gamitin mo po siya, Lord, it's influencer, change maker. Sapagkat alam ko na ang Diyos ay maganda pong plano para po sa atin. So, yun po meron tayong spiritual gifts, ay pagyamanin po natin. Kaya para sa ikabubuti po ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakita na sa kanyang espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkakalooban ng kakayang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkakalooban ng kaalaman. Na napakahalaga po. Subalit isang espiritu, nagkakalob na espiritu rin na yon ang nagkakalob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Na napakahalaga po at sa iba ay makapangyarihan, papagaling sa mga may sakit. Kung may sakit po, you have the power, by the power of the Holy Spirit, ay tunay nga naman po na kayo'y gagaling at patuloy na magpapakita po ang kapangyarihan ng Diyos. May pinagkakalob ang kapangyarihan, gumawa ng mga himala, signs and wonders, para po yung paglago po ng ating gawain, ng mga activities po ng church, ay tunay nga po may miracle na nangyayari po, sapagkat tunay nga naman po na ito po magpapahayag na po ng mga himala, sa iba na may kakaya magpahayag ng mensahe mula sa Diyos, at sa iba kakaya kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu, at kung alin ang hindi, may pinagkakalooban ng kakayang magsalita ng iba't ibang mga wika. Sa iba naman ay magpapaliwanag ng mga wikang iyon, ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi na iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasaya. So meron po tayo lahat po tayo gifted hindi lang po pinili ng Diyos, kundi lahat po tayo ng mga mananampalataya, believer at mga meron pong relasyon sa ating Panginoon. So, napakalaga po na ating pong pagyamanin. Sapagkat sabi po, naman kilalang author, si Corrie ten Boom, sabi niya, trying to do your own strength, most confusing, exhausting, nakakapagod. Pero kapag ang ginawa po natin lahat ng bagay, ay tunay nga naman po na may kapangyarihan para lumago ang ating pong relasyon sa ating Panginoon, ay kailangan po natin na pagyamanin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na patuloy. Sabi po ni Princess Chan, kung ako si Satanas at tunay nga naman po naaalisin niya sa bawat isang church grower yung pagkakakilala sa Espiritu, ay sigurado nga naman po na hindi po lalago at hindi po tayo magiging effective. Kakailangan natin the presence of the Holy Spirit and the power
of the Holy Spirit sa atin. So wag po nating ignore kundi ito po ay patuloy nating naisin sa ating mga buhay sapagkat napakahalaga po ng tunay na meron po tayo nakapangyari para po maging effective po tayo sa lahat ng ating pong gagawin. Tunay nga naman po mga kapatid, lahat tayo po ay nangihina, kahit manggagawa, great men of faith, lahat po. Pero kung po tayo ay patuloy na magpapalalim at nanaisin natin ating mga pusong presensya ng Espiritu Santo, ay patuloy po tayong lalakas. So in conclusion, the power of the Holy Spirit ay tunay nga naman po na nasa atin sapagkat tunay nagpapabago ng mga buhay ng mga tao at nagpapakita sa atin na meron tayong kakayahan, boldness, para tunay nga naman pong ibahagi natin ito ng kapangyarihan na ibigay sa atin ng Diyos ay tunay nga naman po na magiging epektibo tayo para po sa iba. Sinanya ko po kayong tumayo, at bago po tayo aawit, ay patuloy nga naman po is prayer, it's a prayer, commitment with the power of the Holy Spirit. At I'm sure na mababasa naman po ninyo, so maaari lamang pong basahin natin sabay-sabay, at sabihin po natin, Heavenly Father, by the power of the Holy Spirit, we come before you as humble members of your body. We commit ourselves to live in unity, love, and faithfulness, guided by your Spirit in all that we do. Strengthen us, O Lord, to remain steadfast in our mission to build a world filled with compassion, justice, and peace. May the Holy Spirit empower us to serve selflessly, love unconditionally, and work boldly in your truth. Grant us the grace to persevere in our commitments to honor our relationship and to reflect your light in every corner of our lives. We ask this in the name of Jesus Christ in union with the Holy Spirit. Amen. Sige po, so manatili po tayo at atin pong aawitin to, at ito po ay awit, from the GIL, which is, we have the same faith, at tunay nga naman po na maganda pinapractice natin. If we have, the gifts of the speaking in tongues, the baptism, we need us, and we need to feel the presence of our Lord Jesus Christ. Sige po, awitin po natin ito. Kinagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko, manatiling nakataon sa'yo. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba,
hands. Pakihimig po ang awit. I'm just giving you the chance to sing in the Spirit. You can have the song, you can sing, you can even pray. Oh, bring it, Marlon. And let the anointing touch the porals. Oh, kakashama kakandola babahande. Oh, kaya la ba shande. Oh, la ba shelele be ba saturate this place. Po, maaari po na itaas po natin ang ating pong mga kamay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa mga pagkakataong ito, Lord, na patuloy, Panginoon, kumilos sa iyo po, Espiritu Santo, sa aming kalagitnaan, Lord. Hinihiling po namin, Panginoon, ang kapangyarihan na kung saan ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay patuloy, Lord, na magkakaroon, Panginoon, ng katataghan, Panginoon. Lord, magkakaroon ng boldness and zealousness, oh God, into the mission field, oh God. Lord, the Holy Spirit, oh God, is comforter, advocate, helper, oh God. Lord, marami pong salamat sa buhay ng aking mga kapatid, ng bawat isa po sa amin, Lord, na kung saan, Panginoon, ang aming mga puso ay patuloy, Lord, na nakatuon sa paglilingkod sa iyo, Lord. Paalabin mo po, painitin, Panginoon, ang aming buhay pananampalataya. At sino man, Lord, ang mga nangihina, oh God, I pray, Lord, palakasin mo sila in the power of the Holy Spirit, oh Yaba, Shikarabasiya, oh Babayande, oh God, Lord, palakasin mo po kami, Panginoon, sa mga panahon na nangihina po kami at nalulupaypay ang aming pananampalataya. Lord, by the power of the Holy Spirit, O God, kami ay tunay, Panginoon, na lalakad ayon sa iyong kalooban, na ikaw ang maghahari, ikaw ang kikilos sa araw-araw, Panginoon. Lord, ang dahil, Panginoon, sa iyong mga paligid, Lord, na hindi pa po nakakakilala, Panginoon, na kung saan, Panginoon, kami ay mga instrumento, Panginoon, channel of blessings, O God. Alam po namin, Panginoon, na anumang karamdaman ay may kagalingan, anumang suliranin ay may kasagutan, anuman, Lord, ang mga panalangin at pangangailangan na ibibigay mo because we are empowered by the power of the Holy Spirit, O God. Lord, we need you, O God. Lord, we ask, O God, we surrender, O Lord, anumang hadlang para hindi kumilos ang banal na Espiritu sa buhay namin. Ay amin po, Panginoon, sinusuko na sa pangalan ni Jesus ay patuloy po, Lord, na walang magwawagi sapagkat kami ay nasa iyong mga kamay at kahit kailan, Panginoon, na hindi po kami, Lord, matutukso, mawawala sa iyong piling sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy na lalakad sa iyo. Oh yes, hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord, we praise you, oh God. Oh, hallelujah, oh Yabashikarabasiya, Mamayanda, Lord. We praise you, oh God. We glorify your name, oh God. Huwag mo, Panginoon, hayaan ang aking mga kapatid. Ano mang, Panginoon, layo namin, Panginoon, ay patuloy mong puspusin na Espiritu Santo ang kaliganaan ng kanilang kinatatayuan, Panginoon. At patuloy kami, Lord, lalakad. Lord, nakasama ka sa aming buhay. Napakasarap, Lord, na kami po ay naglilingkod sa iyong ubasan. Napakasaya na kami po, Panginoon, ay patuloy na may relasyon sa iyo, Lord. Lord, yakapin mo po kami, Panginoon.
At patuloy namin, Panginoon, pinasasalamatan ang iyong pong kadakilaan, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso. At lilisan kami, Lord, sa lugar namin katayuan. Patuloy, Lord, na puspos na Espiritu Santo, God. Lord, bless my brothers and sisters, oh God. Into your hands, oh God, we commit our spirit, oh God. Yes, Lord, we hallelujah, oh God. We praise the Lord. We glorify your name, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Father, oh God. Tunay, Panginoon, sa mga oras po na ito, ay maingit ko po, Lord, ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian na nararapat lamang, Panginoon, sa taas na papurit pagsamba. Sa pangalan ni Isa po tayo magsabi ng Amen and Amen. Woo! Thank you, Lord. Tunay nga naman po na samahan niyo po kami na panalangin po ang buhay ni Princess Eunice, na kung saan po ngayon pa lang ay minamotivate ko na po siya na kapag ikaw ay naging successful in any field, tumulong ka financially sa mga nangangailangan. At sabi niya po, kasi hindi mo magsalita ng Tagalog, sabi niya, Mama, ano po yung mga underprivileged? Yes. Help us, natunay nga naman po, na pagpalain at magamit ang bawat isa po sa atin na po, naman po, sa Diyos lang ang papuri. So, lahat po, no, na tayo po'y magtagumpay, pagpalay ng buhay ng bawat isa po sa atin. At tunay nga naman pong God bless you all at mabuhay po. At tunay nga pong pagpalain kayo na ating Panginoon. At tunay nga pong mahal na mahal po namin kayo bawat isa po sa inyo. At God bless us all. God bless Montalban, IRM, San Isidro. At dito po, in perfect time, ay tunay nga po magtatayo kami sapagkat sabi ni Princess Eunice na po Kids Pastora. Praise God for everything, for the blessings, guidance, and protection, and for the comfort of our Holy Spirit. At tunay nga naman po nasa atin sa bawat isa. God bless you all.